Marami na ang mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal na uuwi sa kanilang probinsya ngayong malapit na ang Semana Santa. Ilang pasahero naman ang nagulat sa mas mataas umanong pamasahe na sinisingil sa kanila ngayong peak season. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha? Okay, susubukan po namin balikan ang ulat na yan ni Trisha Zafra maya-maya po lang. Uwing Bicol at Kabisayaan para sa Semana Santa. Ang pamilya ni Tess Castillo sa Mayo ng araw babalik. Nakalib po kami ng one month. May audio ko? Opo. Bali, bisita lang po sa mga kamag-anak. Abala na sa mga ticket booth ng mga kumpanya ng bus. Fully booked na raw halos lahat ng aircon buses ngayong parating na Semana Santa at tanging mga ordinary bus na lang ang maluwag. Ngayong weekend at sa Miyerkules Santo raw ang inaasahang buhos pa ng mga pasahero. Nagkakaroon pa rin ng kalituhan sa singil sa pasahe. Isang grupo ng mga pasahero ang hindi agad nakapagdesisyon kung bibili ng tiket kaninang madaling araw dahil nagulat daw sila sa pagtaas ng pamasahe. Paliwanag ng dispatcher ng bus company, batay sa taripa, 1,090 pesos talaga ang pamasahe sa ordinary bus papuntang Catbalogan, Samar at sinusunod daw nila ito ngayon dahil peak season. Pag off-peak o matumal ang pasahero, binababaan daw nila ang pasahe o nagbibigay ng discount. Sa huli, nagkompromiso ang dalawang panig at 1,000 piso na lang ang pinabayad sa mga pasahero. Magkano ba yung dati nyo pinabayad? 800. Ngayon, magkano singil? 1,000. Opo. 1,000 kaya nagantay muna kami ng mura-mura. Pagka ba hindi Semana Santa, nagbibigay kayo ng discount? Opo, hanggang maybe 1,000, yun lang. Oh, yun ang nangyayari. Pero sa ngayon, taripa talaga. Mas marami ring bagahe, mas malaki ang bayarin sa porter at sa bus, gaya ni Mang Freddy Sese na pauwing Leyte at doon natitira. Tumigil na kasi yung trabaho namin sa Pampanga. Kaya ang dami yung dala. Kalitong bahay talaga. Pero ano sabi ng bus company, paano po ba na maraming bagahe ganyan? May bayad. Magkano? Ito nga, sinasingil kami 500. Paalala ng mga konduktor, pakilimitahan ang mga bagahe dahil delikado rin daw bumiyahe ng maraming karga ang bus. Rafi, para sa ating mga pasahero, maaari nilang tingnan yung kopya ng fare matrix o yung taripa o yung listahan yan nung corresponding na pamasahe batay doon sa pupuntahan nilang lugar para ma-check nila kung tama ba yung sinisingil sa kanilang pamasahe. May kopya niyan yung mga bus company at maaari nila yung tingnan para makatiyak sila kung tama ba yung pamasaheng sinisingil sa kanila. Nauna naman ang sinabi ng LTFRB, Rafi, na bawal yung pagtataas ng singil sa pasahe ng labas sa itinakda ng taripa at lagi rin paalala ng mga otoridad sa mga bus company tiyaking may permit yung mga babiyahe nilang bus at hindi kolorum yung mga yan at tiyaking nasa kondisyon din yung mga sasakyan maging yung mga driver para iwas disgrasya. Samantala sa mga oras na ito wala namang naiuulat na delay sa biyahe at wala rin namang pang naiuulat na untoward incidents at kanina nung naglibot tayo meron namang mga naka-standby na police at K9 units at andito rin yung mga security guards itong bus terminal para bantayan ang seguridad. Rafi? Trisha, hindi kasi pumasok yung audio mo doon sa umpisa ng ulat mo kanina. Kumusta yung lagay dyan mismo sa harapan ng Araneta Center Bus Terminal? Matraffic ba dahil dumadagsa na nga yung mga pasahero dyan ngayon? Sa mga oras na ito, Rafi, banayad pa yung daloy ng traffic dito sa paligid ng bus terminal. Hindi katulad nung kapag naoobserbahan natin, kapag malapit na talaga o tutok na sa Semana Santa o mahabang holiday, talagang bumper to bumper yung mga sasakyan. Sa mga oras na ito, Rafi, wala pa namang problema sa daloy ng traffic dito. Pero titingnan din natin mamaya ang rush hour kung magkakaroon ng problema dito dahil sabi ng mga dispatcher dito, sa gabi mas maraming pasaherong bumibiyahe kumpara sa umaga, Rafi. At dahil maagang nagsiuwian, yung marami nating mga kababayan, inaasahan bang hindi na sobrang sisikip kapag malapit na talaga yung Semana Santa, Trisha? Naku, Rafi, ayon sa mga dispatcher natin dito, talagang inaasahan pa rin nila na yung dagsa o buhos ng tao sa weekend yan, mula raw Biyernes ng gabi hanggang araw ng Linggo, pagkatapos medyo maglalaylo sa Lunes hanggang Martes, pagkatapos muli raw dadagsa sa Miyerkules Santo sa susunod na Linggo, isang araw bago yung holiday o yung wala ng pasok ng mga kababayan natin, Rafi. Okay, maraming salamat, Trisha Zafra.